The moment you've been waiting for. Japan haul. Tinatamad pa ako, pero this maleta has been sitting downstairs since we got back for lampas 1 week na. And my brother is flying to Japan tomorrow. He's gonna borrow my maleta. Kaya lang ako napilitan gawin na to. But, let's do this! Feeling ko hindi ganun kadami yung nabili ko this time. Pansin din namin dahil doon the builder. Just because nung first time namin, napakadami namin gustong itry sa Don Quixote. Nakita niyo naman yun. Kaya parang araw-araw ako nag-haul nun. Hindi ata ako gumawa ng isang buong haul. Parang yung ginawa ko sa US na itong nakaraan, yung everyday kasi ang dami. But ngayon, nagawa ko siyang hindi galawin habang nasa Japan to make a full haul for you guys because parang hindi naman ganun kadami. So let's begin. First, kahit na randomly na lang itong mga madadampot ko dito. We went to Rinku Outlet and ang goal kong mabili doon ay tennis shoes lang actually. Yun na yung sinabi ko. And we're gonna go to RL just because sobrang dami nagpapasabay ng cap na RL. Nung nasa States ako kasi maraming hindi ko naibili nung nasa London ako. So nasa States ako, ang dami nagpapabili pero ang mahal kasi doon kaya hindi ko siya chinek sa US. So I just wanted to check sa Japan and we went to RL and nakabili ako for myself nitong very cute na canvas tote. Cute lang siya na simple lang. May handbag siya ngayon. Hindi siya, ay kasha din naman, pero masikip. Pero, may long strap for crossbody. Ganyan. And it's super big. I love it. I love the cute little detail dito, tsaka dito. Tapos, may closure siyang ganyan. And, may pocket sa loob na napakalaki. Hindi pala napakalaki. Malaki lang. Yan. Mababaw lang. Ayun. Yun lang. Simple. And then, I also got another cap na hindi ko alam kung nasaan. Pero gandang-ganda ako dun sa green tsaka sa brown. Pero pinigilan ko yung sarili ko na bilhin pareho. Kasi naalala nyo nag-London, binili ko lahat ng color. I really wanted the green. Pero may green ata akong cap na ibang brand. So, I just got the brown. Nagamit-gamit ko pa uwi. So, hindi ko alam kung nasaan siya. Mas gulat na gulat ako sa Coach dun sa outlet. Kasi may mga classic. Sa US tsaka sa UK, walang mga classic na items. Kahit saan na Coach outlet ako magpunta, never nagka-classic na items. Kaya sobrang ako nagulat. Nung nakita ko to, hindi ba ito yung hinahanap-hanap ko nung nasa US ako? Sa regular store, kahit sa online, hindi siya available. Yung ano nga ba to? Kalimutan ko na. Brooklyn! Pinag-isipan kong matagal nung nasa States ako kung 28 o 39 yung gusto ko. And then I ended up wanting the 28 in the maple color. But I couldn't get it because walang stock. Anywhere. Tagal ko nag-antay. Nagpa-waitlist ako sa lahat ng tindahan na napuntahan ko. Online nagpa-waitlist ako. Hindi ko siya nabili. That's why I ended up buying the Negedi. And then I got the YSL nung nasa Hawaii. Tapos, sa Japan ko lang pala siya makikita. I got 2. I was hoping na mabebenta ko siya for pasabay. Yung isa nabili na. Ito, available pa rin. Okay lang naman sa akin though. Kasi if walang bibili, it means it's meant for me. If ever somebody wants it, then you can get it from me because hindi ko na siya deserve dahil ang dami ko lang nabiling bag. Kakahanap ng bag na to. So, I was so happy when I saw this color. May black. Lahat ata ng colors available. Pero itong size na to lang, wala yung 39. Ito, tsaka yung mas maliit ang available dun sa outlet. And then, I saw the tabby also. Ang dami nagpapasabay nito sa akin nung nasa US ako. Hindi yung US ko this year. Parang last year pa may nagpapasabay sa akin ito. And hindi ko din siya mahanap sa US, sa outlet or sa regular stores. Tapos ang dami doon. Lahat ng sizes available. Of course, the mini. I really wanted it. Parang cute niya na like pang event bag. This is the size 12 but it's so pretty. I don't have this color. It comes with a long crossbody and sobrang cute niya kasi ang daming kasha. Joke. Baka i-bash niyo ako na madaming kasha. Mahilig kasi ako sa micro bag. So, for a micro bag, madaming kasha dito. Kasha ang cash, a lot of cards, a mini sanitizer, lip balm, lipstick, mini everything. Basta, maraming kasha siya for me, for a micro girly. Tapos sa likod meron pang pocket. Ang cute niya. Sobrang cute. Sobrang good finds or sobrang ganda ng Coach doon sa Rinku outlet. In case you guys are gonna visit Osaka, then sulit dayuhin yung Rinku. It's 1 station away from the airport. Kaya nakikita namin ang ginagawa ng mga tao sa TikTok tsaka sa YouTube na panood namin. Pinasama nila sa itinerary nila sa last day, kung hapon pa yung alis or gabi pa. Tsaka kung nagtitrain kayo. Nadaan kayo doon, shopping, and then one stop away, tapos airport na. Ganun yung ginagawa ng iba pag sinasama nila sa itinerary. Pero kami, dinayo talaga namin, 1 whole day kami doon. Yun talaga, nasa itinerary namin na 1 whole day kami doon. So yeah, it's a Sulat Dayo. If pupuntahan nyo, 2 trains away siya from our area. Saan ba kami nakatira? Shinsaibashi. More outlet finds.
This one, si Don the Builder ang may gusto. Kaya tuwan-tuwa ako kasi nag-iya siya. Sabi niya, bibili daw siya ng watch kasi nagulat siya na sobrang mura. Ang dami-dami niyang watch. Pero never siya nagsusuot. Kasi hindi siya mahilig sa abubot. Like, may mga alahas siya, may mga watch siya. Pero nakakalimutan niya lagi. Pag nasa labas na ng bahay, sabi niya, hindi ko nasuot yung watch ko. Ay, hindi ko nasuot yung necklace ko. Ganon siya palagi. Kaya nakakainis. Bigyan. Kaya natuwa ako nung nag-iya siya. Sabi niya, bibili daw siya ng watch. Kasi nakita niya na ang mura dun sa Seiko outlet. So, this is what he got. Actually, sobrang mura niya nabili to. Mura na nga yung mga gusto niya dun sa area. Tapos may nakita siya sa isang level up. Na super duper laki ng sale. Tapos may tax-free pa. Tapos, basta sobrang mura. Nakalimutan ko na yung mga presyo, guys. It's so pretty. Pagka suot-suot niya, pogi. Kakatuwa. It comes with authenticity card. It has a 3-year warranty and all of the details are in here. It has everything. Super complete. Ang sarap ding mamili dun sa Seiko outlet store. Sobrang sarap. Bumili din ako. Hindi naman dapat ako bibili kasi nga ang goal ko is bumili ng vintage Rolex during that Japan trip. But while Don was checking out watches, I was also checking out watches. Ang gandang-ganda talaga ako dito. Like, buti pinayagan ako ni Don. Sabi niya kasi, kala ko bibili kang Rolex. Sabi ko, oo nga. Pero nung time na yun kasi parang nawawalan na ako ng pag-asa na makakabili ako ng Rolex. Kasi that was parang 7th day na namin doon. Araw-araw ako naghahanap ng perfect Rolex na gusto ko mabili. Wala pa rin ako makita. So, ayoko naman na hindi ko ito bilhin kasi baka mamaya ang ending, wala akong mabili. Buti na lang nung mag-check out na ako, ang laki pa rin ang naging discount nung total. Kaya nagulat talaga ako and I was so happy. Okay lang sa kanya kapag alahas tsaka relo binibili ko eh. Hindi siya nag-react. So beautiful. Nakikita niyo na to sa mga get ready with me ko. This one is the Quartz collection. Ang dami nagtatanong kasi kung ano bang pangalan nito. Wala eh. Wala nakalagay na model name or anything. Parang model number lang ba ito nakalagay. Reference number, case number, serial number. So I don't know what the model name is. But it is the Quartz collection and yung face niya is made out of quartz. Tapos, two-tone siya. Pakaganda talaga. It reminds me of the Cartier watch kasi very classy and minimalist. Ang ganda. Ang ganda talaga. It's a very simple, tita, minimalist kind of watch. I love it. Tapos, pinuputol na yun nila doon. So, they just give us the links and sinukat na nila. So, suot-suot na namin after. It was such a good buy. You should visit the Ringo outlet talaga. Kaya rin ako hindi bumili ng tennis shoes sa US kasi sabi ko sa Japan ako bibili. And I was really hoping I would buy Asics. Pero, dun sa outlet ng Asics, wala akong nakita na bet ko. But anyway, I was looking around in the outlets sa Asics, Adidas, Nike, and Mizuno. Tapos we were at Reebok. Sabi niya doon, ba't dito hindi ka magtanong? So nagtanong ako. And sobrang gulat na gulat kami nung nakita namin yung mga tennis shoes. Ayan, nakalagay. Tennis ha. Kung nanonood man ng coach ko. Kasi nagdududa kami, parang tennis shoes pala to. Pero nakalagay talaga dyan, tennis. And then lahat ng ganito, tennis. I was so happy because ang pretty niya. Ito na. Ito mo, di ba yung parang pang forma? Parang may ganito akong Adidas eh. Tennis shoes pala to. And naalala ko sabi ng coach ko, yung mga tennis shoes nga ganyan. Kasi nga para pag maapakan mo yung bola, iwas injury or sprain dahil sa ganyan. So, I believe these are really tennis shoes. And it's so pretty kasi white siya pero may mga shining, shimmering, splendid na ganyan. Pero nag-plain white na lang ako para safe and bagay sa lahat ng outfits ko. So, okay, I have new tennis shoes. Magte-tennis dapat ako kanina. Pero, tinamad ako. Cancel ako last minute. Tapos, doon sa outlet ng Reebok, nakalagay, if you buy 2 items, you get additional 10% off. Eh, sakto pagpasok, gusto ko to. Pero ayaw ako payagan ni doon kasi nga, di dapat ako bumili ng damit dahil sobrang dami kong bagong damit. But nung nga sa counter na, sabi 2 items. Sabi ko, sige, bili ka ng 1 item mo para 2 items. Eh, wala siyang mapili. So, pagkakataon ko para mabili. So, I just got this jacket. So cute. It's a crop na parang vintage old school atake. So cute. I love it. Tas large yung kinuha ko. Large nga ba? Special price, 5,990 yen. Tapos may tax-free pa. Yay! I'm so happy. Ang ganda. Sakto, it's already ulan. Alam mo yung mga ganitong jacket, yung perfect sa ganitong weather, yung maulan na medyo may breeze, pero mainit pa din. So yung mga ganito na windbreaker lang, kumbaga. Love it! Mag-donkey muna tayo. Alam nyo, hindi kami masyadong nagpakabaliw sa donkey. Kasi, if nanood ka ng vlogs from last year, kumbaga last year, first time namin, so dami namin gustong itry, dami namin gustong bilhin. Pero ngayon, alam na namin yung mga gusto namin, ayaw namin. Nakakatawa kasi some of the snacks na binili namin last year, hanggang ngayon nandito pa rin. So, hindi na kami masyadong nagpakabaliw. Tsaka yung donkey sa Osaka, hindi siya nakaka-addict. Hindi kagaya nun sa Tokyo. Or baka nga kasi second time na namin. Pero, unang-una, wala yung kanta. Nakakasad. Paminsan-minsan tinutugtog. Pero mas magiging mo pa yun yung other music. Tapos, hindi
siya yung randomly naglalakad kami makikita kang donkey. Yung sa Tokyo kasi, pag wala kami mag-gots, bilang, ay, donkey, pasok tayo. Ganun. Doon, wala masyado. Anyway, during our last day, we still had 30 kilos na extra. So, pinag-isipan ko kung bibili ako ng things for pasabay or mag-shopping na lang kami kung ano-anong random things sa donkey. That's why, naparami. Pero halos lahat to, last day na namin nabili. Para I just got one bag the first time we went para dun sa mga gusto ko talagang bilhin. It's this one. So, ito yung aming very first donkey run. And tingnan nyo, hindi ko siya binuksan. Lahat ng donkey namin, hindi ko na binuksan. I waited until makauwi kami for the tax-free rule. Tsaka, hindi naman nga kami masyadong nagwalwal ngayon sa pag-shopping, kaya madaling mag-empake. Plus, we had a total of 80 kilos pa uwi. So, these are the things that I got the first day. Ito na sa counter ko na nakita. Ang cute kasi. My Melody and Kuromi. So, I got loofah for my pamangkin. Chickens and kaya. They are My Melody and Kuromi girls. Si DTV, dumampot na agad. Nainis pa ako kasi first day pa lang namin. Ganito na yung mga pinagdadampot. Eh, nag-save nga ako ng space and all. Ayun pala, hindi naman din mauubos. But he got his favorite. Hindi niya favorite to, pero last year bumili siya ng mga ganito. Mura kasi whiskey dun eh. Dami niyang binili last year. Tapos ngayon bumili na lang ulit siya. This one. May isa nang nandun sa baba kasi na-open na niya yung isa. Binili niya nung last day pa namin. Marami nga kaming space. Bumili pa ulit siya. And this one. So, kung mahilig kayo sa whiskey, bili kayo pag andun kasi nga mura. And then, he also got, yan, sakto magbabasketball siya ngayon. Mga pangpasalubong daw niya. Mga noodles. Hindi niya alam kung ano tong to, pero mahilig kayo sa noodles yun. Tapos, mahal yung i-churn for him para pangpasalubong. So, we just got random. Ayun, lagi namang masasarap ata. Of course, I had to get Natomaj. Yung mga binili ko last year, naubos ko na yan. Bumibili pa rin ako sa Lazada. Pero pag andun ako, syempre, always buy. And my ate also always asks for this. So, I got 2. Pero meron pa naman akong 2 extra. Yung ginagamit ko para maging sleek ang aking mga bun. Merong pink yan at saka ito. Itong green is Stronghold. Tapos regular hold yung pink. I used to just use the pink one. Pero since gusto ko na yung super sleek na banat. Pero parang wala naman silang difference, to be honest. But I just get the green one from now on. Tapos ito, alam ko lang sikat to. Based sa itsura. Tapos nakalimutan ko. Kasi pag nasa donkey ka talaga ma-overwhelm. Kaya parang, alam ko to eh. Nakikita ko sa TikTok, nakikita ko sa ganyan. So, pinatranslate ko kay Don. And ano nga ba to? Hindi pa namin na-try. Pero basta something nice also for your household. Kung ano man, like mga headache ata or... Kalimutan ko na eh. Kasi tinranslate at binasa namin. Basta binili ko kasi alam kong magagalit namin. Parang for mga headaches and kung ano-anong regular na sakit, colds and cough, I think. And of course, I hoarded my ultimate #1 favorite vitamin C with collagen HiTLC. I really wanted to buy 3 of this one, yung malaki, na merong 270 capsules for 45 days. Because you have to take 6 pills in a day for it to be effective. Pero ako, I drink a lot of supplements kasi, so I just take 3 pills. Pero pagka super nagbe-breakout ako or pangit talaga ng skin ko, sinusunod ko yung 6 na pills. So I really wanted to buy this kasi so out of stock nung nabili kami. And ito lang yung meron, yung 180. And this is good for 1 month. Kaya yun na lang binili ko. Babalik naman yung kapatid ko bukas. So magpapabili na ako. And then I just really wanted to try this. Parang toothpaste. Sugar butter toast spread sa tinapay na may sugar and butter flavor na. Kasi favorite ko yun. And then, I really wanted to try yung ganito para sa mga maliliit na tutchang. Because this one is like for yung buong malaking hair na ganyan. Ito parang mascara lang. Para sa mga maliliit lang na mga tira-tira na lang na ganyan. And ang dami option. Di ko alam kung alin. But I just know that itong brand na to, Honey Melty, is very good. Kasi very viral yung mga hair oil nila, shampoo, and I really wanted to try nga. Kaso nga, hirap na hirap kaming tansyahin yung shopping kasi binili ko na yung maximum na allowed na kilos for us, which is 40 each. Ngayon, kung lumampas, wala na akong choice kasi bawal bumili. Hindi kagaya sa mga ibang airlines. Pagka lumampas, it's so easy to add or buy more kilos. Dito, wala talaga. Kaya, ingat na ingat ako sa mga mabibigat. Kaya, nung last day na namin, nung tinimbang namin, shucks, nakakatipid ko. 30 kilos pa pala. Ayan, tuloy. Sayang. Anyway, nakapamili naman kami ang ending. We still had 12 kilos extra. Pero, hindi bali. Okay lang. The airline was Jetstar, by the way, and I don't recommend them. But napanood nyo rin siguro sa last vlog na I will never ride Jetstar anymore. The worst experience checking in sa Jetstar na yan. Akong ever. Sa lahat ng naging travels ko sa buhay ko. Hindi ko na talaga. Mura nga sila, but oh my god, the customer service, I cannot. Anyway, so these, I have 3 more bags na binili nga namin nung last day. Ayoko sirain kasi
Pwede itong trash bag. Mga random na pinagdadampot na lang ni Don the Builder. Parang pangbudbud ata to sa rice. Parang seaweed for flavor. Tinakas ko to sa harap ni Don kasi last year sobrang dami ko nang binili. Pero wala akong ganito. A Hello Kitty Band-Aid. This one, we weren't able to try this last year. Pero ang dami nagsabi na super bestseller to. The tiramisu na chocolate. And ang sarap nga niya. Kasi nagpasalubong kami sa parents ni Don. Kakauwi lang namin ng Nueva Ecija. So nabuksan na. Tinikman namin. Ang sarap nga. Buti na lang. Bumili ako. 1 for dito sa bahay and 1 for daddy. Sobrang sarap nga. Ano ba yan? Ba't namin nabili last year? Itong mga ito ay mga pampasalubong to ni Don sa Nueva Ecija. Nakalimutan niya ata. I don't know kung ano tong mga dinampot niya. Basta maganda yung mga packaging. Pampasalubong. So, dinampot niya. This one is for here. Parang lengua na naka sa milk and tsaka sa chocolate. Sobrang gaan lang naman. Tsaka parang ang unti lang din ang laman nito. Just to try. Ito ano naman to. Parang pang flavoring ng chicken karage. Because I really ate a lot of chicken karage while I was there. Ito nga, flavoring nga. So, sabi ni Don kung gusto ko daw. Of course. Got that. Nabaliw ako when I saw this. Dahil Hello Kitty, of course. Marami akong Hello Kitty na mga face mask, pero hindi sila yung mukha ng Hello Kitty mismo. Pero ito na nakita ko, mukha talaga siya ng Hello Kitty. So, sobra ako natuwa. Kaya pinatranslate ko. I was so happy to find out na parang, I forgot na, pero basta pag dinanslate ko lang, kasi doon na sa kanya translator. Pero parang yung isa is niacinamide, tapos Micromi. Ayan. Saktong-sakto yung mga gusto kong itry sila yung mga magaganda. Ayan, ito Sika. Kuromi is Sika. Niacinamide ata si Hello Kitty. Tapos si My Melody, if I'm not mistaken, is retinol. Tapos ayan, yung mga mukha talaga mismo nila yung mask. So, sobrang cute! And exciting because those are the ingredients that I really, really want. And then, I was really hoping to find the pimple patch, yung favorite ko from last time. Itong gamit-gamit ko ngayon. Kaso, wala siya. Hinahanap ko siya from the memory ng itsura niya sa utak ko. Wala siya, pero nakita ko yung malaking picture niya. Siguro sold out dun sa branch na puntahan namin. Dalawa yung binili ko last year. Isa yung sobrang gusto ko, isa ayaw na ayaw ko. Ngayon, nag-try ulit ako. Nagdampot ulit ako ng dalawang bago. This one has yung mga tusok-tusok kagaya nung mga binili ko sa States lately. Na favorite ko for my cystic acne. And this one says 2 hours mo lang siyang isusuot. So, I really hope this one is nice. And then ito, just a clear patch na Sika. Try lang natin. And then, ito yung kanilang super duper most viral product ata ever. I bought a lot last year nung sheet mask. Pero, hindi ako masyado natuwa just because parang siyang isang pack kasi na maraming sheet sa loob. I find it unhygienic kapag lagi ko siyang dinudukutan na ganun. Plus, nagkakalat sa mga lalagyan ko. Sa drawer ko, tsaka pagkadala-dala ko siya. Dinadala ko kasi yun kapag nagta-travel. Kasi nga, parang isang pack na lang, tapos madami. Nagli-leak! Nainis ako. Hindi na ako bumili ulit ng ganon, but I really wanted it, and I wanna give it another chance. So, ito na lang na rice pack yung binili ko. Ito yung nire-rinse, I believe. Kasi yun, pang tamad, yung hindi na nire-rinse. But, I just got 2. Ay, may isa pa pala. Itong dalawa, magkatabi. Pareho sila na nakita ko na may ganon, yung micro, tusok-tusok. Hindi ko alam kung para saan. I'm just gonna translate it when I use it. I believe this one is parang Sika or something, or tea tree. Tapos siguro ito is brightening. Kasi, ay! Galing ko. Tingnan mo, may C na nakalagay. So, it means it has vitamin C. So, probably this one is good for brightening the dark spots. Kagaya din ng mga binili ko nung nasa US ako. Na super duper effective. I really love it. Kasi ako pagka nagkakapimple ako talagang nagiging dark spot siya. Ayun, ang dami ko. Kita nyo ba? Ang ganda ko sa camera eh. Pero sa totoong buhay, may mga chismis. And my favorites, I just restocked itong cream ng Melano CC. Kasi meron pa ako ng serum. Matagal kasi maubos talaga yun for some reason. Alam, parang hindi nga nauubos yun eh. Yung serum. So, I still have one extra from last year. And yung isang gamit-gamit ko, hindi pa ginubos. Pero yung cream, paubos na. So, I got this. And then, I also got the gel cream. Magamitin ko lang to on days na magandang weather, hindi masyadong mainit. Or when I'm traveling. This one is for here sa Pilipinas kasi it's the gel version. I also got the facial wash pala ng Melano CC. First time ko itatry yun. And nasa toiletry bag ko kasi ginamit ko nung weekend. Umuwi kami sa Nueva Ecija. Itong bag na to, bukas na kasi dito galing yung mga pinasalubong namin sa Nueva Ecija. But this is also another one that we haven't tried but we wanna try. It's the Hokkaido chocolate. So, I don't know if that's good or not. And another one I also wanna try kasi it's Morinaga. And siguro parang ganito siya, yung parang stick-o. Pero it looks like milk and cashew flavor based sa picture. Tapos Morinaga yung brand. Gusto ko yung parang toothpaste na condensed milk na kinakain ko with my strawberries. So, I think that would be yummy. I also got this pala. Randomly. Last year pa ako naghahanap ng cooling body mist nung nag-Japan kami, pero wala ako nahanap. Alam ko lang may ganun na bagay, pero hindi ko alam kung anong brand. And I know it's not Biore, or something else yung nakita ko randomly sa TikTok, pero hindi ko siya nahanap. Tapos nakita ko to sa isang drugstore, Biore.
Lore. So, binili ko lang. Tapos, sobrang mainit kasi nung nagpunta kami sa Japan. First week we were there, sobrang init. So, I got this and I've been using it the whole time we were there. Tsaka, nung nag-Ilocos kami, spray ko lang ng bonggang-bongga dito sa leeg namin dalawa ni Don the Builder. Tsaka, sa loob ng damit. Ayan. Tapos, pag tinapatan mo ng fan, oh, sarap. So, it's a cooling body mist. Pero, hindi nagtatagal. Like, may ka kung mag-spray na mag-spray. Okay lang. Something I wouldn't repurchase. Pag naubos, okay na. This is another one from the first day that I went to Donkey. Yung mga favorites ko. Essentials. Inampot ko lang yung mga restock ko. Yung mga panahong nagtitipid pa ako sa States. Bumili ako ng ganito na States ako kasi mauubos na yung gamit-gamit ko nung time na yan. Pero I just have to buy again. Because why not? Because everyday yan talaga yung gamit ko. Silang dalawa na lang ni BLK. Yung super duper favorite ko talaga na mascara. Nothing else. Of course, I have to buy my Skin Vape. The only mosquito repellent that I like. Not just because it's Hello Kitty, pero it's super duper effective. Tapos hindi siya harsh sa skin and sa nose. Yun yung day na dumating kami galing dito. Pagod na pagod kami. Tapos irritable na kami. Daming tao. Gusto lang namin mag-donkey. So, hinahanap ko yung mascara remover na Heroin Make. Dun sa area ng Heroin Make. Pero hindi ko makita talaga. Pero ito nakita ko randomly. Kakulay niya. Pero hindi same brand. Cosparade. I hope it's as effective because binili ko just because. Hindi ko mahanap yung isa. Ayun yung gagamitin ko habang nandun sana kami. Pero hindi ko rin naman ginamit dahil hindi ko nga inopen. And then I saw this. If you guys remember, lampot ko din last year na parang spot cleaning pen. Na random ko lang din lampot. Pero when we tried it, oh my god, it was so effective. Kaya may mga ganun yung aking mga pouch. Hanap ako lagi ng ganun sa Shopee and Lazada para malink ko. Pero wala akong makita. And tonto ako kasi nakita ko to. Hindi ko alam kung same brand, pero it's the same eksena. Pero mas maganda to kasi may refills. Guys, please bear with me because hirap na hirap talaga ako magsalita. Like, parang may nakabara dun na every salita ako may kumukulbit. Kinikiliti ako. I know these are from Korea, but I just saw it and I really wanted to try because a lot of people have been raving about this. Yung Beauty of Joseon na sunscreen. So, bumili lang ako ng ito. Siguro naka-tube to or something. And then ito yung parang stick. Kaya ako to binili kasi sana gagamitin ko doon pang retouch ko during the day. But dito ko na ilagay. Nakapag-tax-free ako. So hindi ko yung nagamit kasi nandyan nga siya. Of course, I just had to restock on my favorite travel facial wash. Yung Suicide na Beauty Clear Powder. Naubos na yung binili ko last year. I just love them. Kahit anong kulay nila. Bet na bet. And then, of course, I had to restock my favorite nail oils. Because they're just super duper bango and I love using them. Nail file. Ang favorite kong oil controlling powder is Gatsby. Nakita ko to Fresh Peach. Tingnan na nga natin. O at least, medyo mas girly siya. Mukha kasing panlala. RP. Ayan, pink. Ay, bango. Oh my god, ang bango. Ayan, Gatsby. Ang bango! Kamay niya yung favorite kong air freshener. Yung Air Spencer. Ang bango. Oh my god, sana pala bumili ako ng more. Pabili na ako sa kapatid ko. I love it! Okay, last donkey bag. You already know gano'n ako ka-addict dito dahil ang dami kong binili. Nakaubos ata kami ng 3 packs ng ganito habang andun kami. Tinry ko lang kasi curious na ako kasi may nakain kaming appetizer na ganito ni Nini nung na States ako. Sa isang restaurant, yun yung sinerve. Para siyang yung mga butil ng corn. Ang una parang ang weird kasi parang tigas. Teka-teka sa popcorn, yung hindi nag-pop, ganon. Pero eventually, nasarapan na kami, tapos nakaka-addict na siyang kainin. So when I saw this, I was thinking parang ganon. Although it's not the same, pero mas nakaka-addict to. Parang siyang sweet corn, ng butil-butil nga din ng mismong corn. Pero I mean, yung corn na ganyan, hindi yung sa parang sa popcorn. Basta ang sarap talaga ito. I-try nyo na lang kung pupunta kayo. Parang sa Donkey lang siya kasi hinahanap ko yun siya sa mga regular na conveni or other stores na hindi Donkey. Parang hindi ko kailangan i-tax refund. But di ko siya mahanap. Sa Donkey lang talaga. So, yung mga naubos na namin, hinihiwalay ko. Parang hindi siya dito sa tax-free lagay. And I just got 3 for myself. And I'll have my dad try 1. Kaka-addict. Ang sarap, grabe. And then I got this for Judy. Kasi yun nga, I wanted to try the Honey na brand for hair. Mahilig siyang nag-try na kung ano ng mga shampoo and conditioners. Kasi nga, issue niya talaga yung hair niya ever since. So, I wanted her to try this one. Gustong-gusto ko rin sana bilhin nga yung shampoo and conditioner. Kahit ako gusto ko i-try. Kaso nga, natakot ako na baka mabigat. Kaya hindi ako nakabili. Tapos ng last day na, nawala na siya sa isip ko. But anyway, this one is the hair oil. And I know she likes using hair oil. So, I hope magustuhan niya to. This is my pasalubong for Judy. Oh! Dalawa pa na yung binili ko. Tig-dalawa. Nung pimple patches. Ganyan ako ka-addict sa pimple patch. Kaya ata dumadami yung pimples ko na ma-manifest yung mga pimples dahil sa pimple patch. Ano ba to? Parang miswa. Parang yung noodles sa pang miswa. Binili ni Don the Builder. I don't know kung ano explanation. Chicken skin. Sabi ko nga pala gusto ko i-try ito habang andun kami. Parang kung masarap bibili kami ng more. But then again, nakalimutan ko andito. Dalawa sila. Ito isa kabayaki flavor.
And this one is yuzu pepper flavor. I just hope it's not maanghang na flavor. Nahanap pala niya. Tagal niyang hinahanap to. Nasa mga kinakainan namin yung parang mixture ng pepper na may asin na ewan niya. Basta sarap na sarap siya na seasoning. Sabi niya, hanapin niya. Nakailang hanap siya doon, hindi niya mahanap. Nahanap pala niya. So, he loves it so much. Kumahilig din kayo sa mga pambudbud na flavoring na may pepper, salt. Basta pang lasa, ang sarap nga naman. Kahit ako natuwa ako eh. Hindi siya lasang pepper. And then remember the butter sugar cream? Meron din siyang version ng garlic toast. So, bumili rin ako. Kasi mahilig ako sa mga ganyan. I really have to buy a toaster. Dati ko pa gusto ng toaster, pero wala kasi kaming space. Tapos yung air fryer namin, uwi namin sa Batangas kasi ginagamit ni Pops. But I really want to buy na. Bahala lang sa ng space. And then, nakahanap din ako ng Hello Kitty for myself. Nung kasing binili ko yung sa mga pamangkin ko, walang Hello Kitty. Bihira ako matuwa sa isang lufa. Kasi alam niyo yung mga lufa na chipipay, yung mga tatlong kuskus mo lang sa katawan mo, hiwa-hiwalay na siya. May mga certain lufa talaga na nagtatagal na intact. Pagka nahawakan ko yung isang lufa, alam ko na ganun eh. So, ganun yung na-feel ko dito. Tapos, dagdag na lang na Hello Kitty siya. Saka, My Melody and Kuromi. But, it's super cute. I love it. Okay, so those are all of the donkey things. This one pala, ito yung box niya. But gamit-gamit ko na siya when I was there. Look! Such a beautiful Hello Kitty Sanrio gold watch. Nung nasa big camera kami, nakita ko lang isang malaking naka-display. Parang sinasabi, this item is a best-selling product. We limit one person to 20 pieces only. Tapos nakita ko, Hello Kitty, best-selling product daw. Tapos meron siyang limit na 20 per person. Kala mo naman makaka-20. Parang 3-4 na peraso lang yung nandun. So, syempre, bumili ako for myself. And then, binili ko na lahat. Pinasabay ko yung iba. Because it's so beautiful. It's so cute. If you're an OG or a legit Hello Kitty lover, then definitely you're gonna like this. May silver, may gold. And yun nga, parang 3-4 na peraso lang. Binili ko na lahat. Some Kumares got it. Like, twinning with me. Okay, what else? Ito pala galing din to sa Donkey. Sobrang cute nung last day nakita din namin. And sabi ko, ay, papasabay ko. Pero nung nandito na kami sa house, naghiwalay ako na isa for myself. Gusto ko rin pala. Ang cute eh. Foldable bag siya. Pero it's a duffel bag. Dami ko foldable bag. Pero wala naman akong duffel bag. O, diba? So, pwede din itong pag nagta-travel, dadalahin ko extra. Nakalimutan ko nga to eh. Nung time na nag-check-in kami na kailangan namin ng extra. Sana pala ito inopen ko. Pero tingnan mo naman. Sobrang cute. Tapos 3D pa yung bow niya tsaka yung tenga niya. Tapos, it's a duffel bag. And then, pwede siyang ipasok sa maleta. Ganyan. Tapos, may pocket pa dito sa likod. Diba? So, it's a really good addition to my travel essentials. Naka-fold lang siya. Dala-dala lang namin every time magta-travel. Or even, pag nagsha-shopping, at least, madadalihan si Don the Builder magbuhat. Diba? Oo. Doon lang talaga iniisip ko eh pag namimili. Cute. At least black, diba? Yung My Melody kasi pink na pink eh. Ang cute. I love that. Oh, by the way, I told myself and I told Don na meron akong limit for myself. 3 pairs of shoes lang maximum dapat ang mabibili ko doon. Kasi if not, ang dami ko talagang mabibili. Ang dami kong gustong bilhin. Ang daming magagandang mga Adidas colors. Unang araw pa lang nababaliw na ako. Pero buti na lang tinatak ko na sa utak ko na 3 lang. Ang goal ko sana is isang Onitsuka, isa nung pang tennis ko, tsaka isang Adidas. Silver one. Nakita niya na rin to sa aking mga OOTDs. Pinagpilian ko talagang mabuti if I wanted the silver. Ang nasa utak ko lang nung papunta ako, I wanted silver or yung black. But then when I was there, I saw rose gold. I saw gold. And then yung black, mayroong black and white, black and yellow. So, hirap na hirap ako. Ang tagal ko nag-iisip. But we ended up buying this one kasi ito yung suggestion ni Don tsaka nung SA na pinakamaganda sa lahat ng tinry ko. No regrets because I really, really wanted the silver one. And for some reason, I've been craving for a silver pair of shoes. Parang ang dami ko naiisip na outfit na bagay sa silver. So, yun yung binili ko. And then, the last day, no, nakita na namin sa A6. May ganito. So, I got this one because I really wanted a black one from Onitsuka nga or Adidas. Wala pa akong A6 na shoes and I really wanted to buy A6 and try them. Tapos sinukat ko. Aba, napaka-comfortable naman pala. Ito ata pangalan, Skyhand. Na even si Don, nung tinry niya, napabili din siya. Wala naman siyang balak. But ang pretty kasi at least black, tas gum sole. Maiba naman. It's so nice. I love it. Ayan yung aking third pair. Thankfully, hindi ako bumili ng Adidas. Kasi nga, diba, dalawa yung binili ko nung nag-UK kami. Sa papalatos, galing sa Donkey. Nalala nyo, bumili kami ng ganito last year. Yung foldable. Ganyan lang siya kaliit pag naka-fold. Pag nagta-travel. Yung binili kasi namin last year is yung pinakamalaki. 135 liters. Hirap na hirap kaming punuin. Perfect siya kapag cold weather yung puntahan mo. Kasi magaan siya. Tapos kahit bulky lahat, yung mga sweater mo, boots mo, ganyan kasya lahat talaga. Sabi ko kayo doon, wag na
naming dalahin yun. Bili na lang kami ng bago. Tapos yun yung magiging third maleta namin pa uwi. Kasi nga, 80 kilos kami. Mali nga na kami ang desisyon. I bought the 65 liters. Tapos 12 pa yung extra namin na weight. Pero hindi na kasha. Dapat pala yung 90 yung binili ko yung next dito. But anyway, it's really, really useful and helpful. For people like me, na ang balak is mamili talaga sa pupuntahan. Kasi syempre, pagpunta mo, onti lang yung dala mo. Pag uwi mo, marami kang dala. Eh, ayaw mo naman na marami ka ng daladalang maleta. Papunta pa lang. Especially kung magte-train kayo, transfer. So this one is really good. At least naka-fold lang siya sa loob ng bag mo. And then pag pauwi, magagamit mo siya to check in. We have dalawa na. Sa susunod yung 90 liters naman na bibili namin. Okay, more things here. Ito yung binili namin sa Big Camera. Kaya kami nagpunta. Because Don the Builder wanted to buy an extra battery for his drone. Nag-iisa na lang to. Buti nakabili siya. Gusto niya ng extra battery for his drone. Ako naman, gusto ko ng extra battery for my GoPro 13. Tsaka gusto ko yung multimedia kit. Yung may flash, tsaka yung may mic. Kaso lang, kakalabas lang ng GoPro 13, diba? Wala pa. Mostly mga accessories nandun, puro pang 12 pa lang. So, hindi ako nakabili. And then, yun nga, yung watch na binili namin. From GU, well, as usual, pumunta ako sa GU to buy pantulogs. Wala namang mga cute na designs masyado, konti lang. So, bumili lang ako ng dalawa na pajama. Just 2 designs. Tapos, nakita ko tong mga to. May isang wall na puro ganito. Tank tops na merong built-in na bra. And I super love it kasi gustong-gusto ko yung mga ganitong kinds of damit kasi hindi mo na poproblemahin yung bra mo. Ito na lang, okay ka na. Ma-press ko siya sa katawan. Tapos at least, hindi mo na kailangan mag-nipple tape. I got it in all styles. In black and white. To crop top. Tapos, meron silang tube top siya na ganyan. Pero, may strap din kung gusto mo mag-strap. Pero natatanggal yon. So, I got it in black and white also. Yung iba kasi ginamit ko na dun. So, nasa laundry. White. Cropped. Tapos ito, ay doon pala to. Basta, ang dami kong binili. Parang 6 ata. 2 bawat style. Isang black, isang white. Yung iba mga nagamit ko na. Oh, more things from Donkey. Hello Kitty pants. Nawala yung isa kong Shopato bag. Yung like kong gamit. Yung stripes. Hindi ko alam kung saan ko na-like. Kaya hindi ko nadala tuloy nung nag-US kami. So, I don't know where it is. Tapos, yung isa ko, in-arbor ng ate ko na nasa States. Kaya bumili na lang ako ng bago. Kasi ito, gamit-gamit na namin while we were there. Ito yung nawawala ko, yung ganito ko. Overuse and abuse naman na talaga yun. Bumili ako ng 2 bago. And then, binili ko rin si ate ko ng cute na design. Kasi she got yung black kong dati. And then, I got her this design. Tuwan-tuwa siya. Yun ang bilin niya. Ay! Tapos nakabili pa pala ako ng, yung gusto ko, yung heroin make nung pangalawang balik namin. Or sa iba ko yata nabili ito, hindi sa Donkey. Tapos, ito pala yung unang binili ni Don the Builder nung wala pa yung Seiko niya. Nung binili ko yung Hello Kitty watch ko sa Big Camera, binili niya rin to. Ang ganda din ito. Sobrang nice. Super duper mura lang. If I'm not mistaken, less than 3,000 pesos lang. It's so beautiful. But then, he decided he wanted the Seiko and then iregalo na lang daw niya to sa daddy niya yata. Of course, eye drop. Ito ang favorite ni Don the Builder na eye drop sa lahat ng mga nabili ko. This one is level 1 lang. Yung hindi masyadong nakakagulat. Pero it really helps. Oh, I also got this one. The first day. Tapos tinatry ko na to. Na-curious ako kasi it says dry shampoo sheets. So instead of yung dry shampoo na sinaspray, para siyang wipes. Hindi ko alam kung super effective siya or hindi lang talaga humid sa Japan. After ko siyang gamitin, ang ganda na agad ng effect sa hair ko. Tapos, it's very cooling. Ikukuskus mo lang na ikukuskus yung wipe sa ulo mo. Pagka kailangan mo na ng buhay ulit yung hair mo, kailangan mo siyang i-freshen up. I liked it. I'm not sure. I have to try it pa di kung maganda ba siya dito sa Pilipinas. But it's very handy. At least pwede siya ilagay lang sa bag. Never naman ako nagdala ng dry shampoo sa bag eh. Pero may times talaga na maghapon ka nang nasa labas, oily na yung buhok mo, and you just need to freshen up. I think this is gonna be really helpful. And then I got this! Sobrang cute. Diyos ko, nilagay ko to sa backpack ni Don the Builder. Actually, siya nakakita dito. Sabi niya, love, papakita ko sa'yo. Every time naman nakikita siyang mga Hello Kitty, siya na rin yung nagpapakita sa akin. He found this in Donkey. And it's so big. Na bag charm. Tapos Morena. They really, really wanted kasi the schoolgirl na Hello Kitty na Morena doon sa isang store na nakitaan namin. Pero walang stock. Ayaw nilang ibenta yung naka-display. Kaya na nakita ni Don to, merong mga maliliit lang yung regular na size lang kagaya nito. Pero hindi siya Morena. Yung white na Hello Kitty. Pero nag-iisa-isa na ganito. Tapos schoolgirl, just ko, aliw na aliw ako. Ang ganda. Ang ganda na ako kagigil. So that's from Donkey. And then this one is from Sanrio. Giftgate. Ito yung classic. But ito yung kinikwento ko. Kung nakita niyo yung stories ko, parang the first
day, may nakita kami habang naglalakad na isang store sa window, punong-puno ng Hello Kitty na naka-display na morena, na iba-iba, na napakaganda. Nabaliw talaga ako. May mermaid, may schoolgirl, may nagsisurf, may nakasalbabida, nakadress. It's so beautiful. Eh, di ba nga nabaliw ako dun sa mga morena Hello Kitty nung nasa Hawaii kami. Tapos nakita ko to, ayan, mas malaki pa. Kaso sarado, as in kinakatok ko nga, kung kailan sila mag-open. I think that was our second day there. Buong araw, balik kami ng balik ni Don, chine-check namin kung Sabado yun. Then the following day, Sunday, sabi ko, balik kami, baka open na. Kasama na namin sina MM. And then, ayun nga, open na. Kaso mo, yung mga naka-display, bawal bilhin. And then, 3 design lang yung nandun sa loob. Kasi binili ko lahat talaga. Si Nini kasi, 3 na agad ang gusto niya. Tapos ako gusto ko yung lahat ng design. Tapos si Kalia, yung baby na kasama namin, syempre, I wanted to buy one for her. Ang dami na yung binili. Tapos kung may magiging extra man, ibebenta ko as pasabay. My God, pagdating namin dun, sabi, 1 per person lang daw pwedeng bilhin. So, nalungkot ako. Buti na lang 6 kami. So, ito na lang nabili namin. I have 1 surfboard girl for Nini, and then 1 for me. Hindi namin nabili yung mga mermaid. But, I'm so happy kasi nakita ko naman tong schoolgirl na malaki. Diyos ko, nabaliw na sa anik-anik na Hello Kitty. And then, this one is from Donkey also. Si Don the Builder may gusto nito. Parang kay Ken's and kay Kaya. It's Curl Me and My Melody again. Although, may mga ganito na sila. Pero ito kasi, pwede mong i-personalize. Bibili ka lang ng extra na ganito. Sakto 4. So, sakto kay Kaya, K-A-I-A. Kay Kenzie, pwedeng Kenz, K-E-N-Z. So, ang perfect. Tapos, kasya na sa kanila yung isang nito. Also, from Donkey, pasalubong ko kay Barkley and kay Bocchi. Treats! Gusto nila yung mga ganyan eh. Yung mga parang chewy na jerky treats. And then, yung t-shirt na suot ko, nasa laundry kasi yung Hello Kitty na white. Suot ko yun nung pauwi. That was also from the Sanrio outlet. And also this one. So cute. Medyas. So that one is from the outlet. And the t-shirt. Tapos ito, sabi doon, habang nababaliw ako doon sa white na t-shirt. Love, meron dito pero hindi ko ipapakita sa'yo. Buksan natin. Hindi ko nga binuksan yun. Kinuha ko kaagad. Eh, isang peraso lang. Hindi ko na tinignan. Ako target market talaga nito. Tingnan mo, hindi ko binuksan. Long sleeves pala to. Ba yan? Ganda sana itong t-shirt. But anyway, it's a Hello Kitty tennis girl. Ang cute! Sana pala ito na lang yung sinuot ko pa uwi. Anyway, this one is also from doon sa Rinko outlet. Ang ganda-ganda din nung Sanrio outlet doon. Ang dami din cute finds na mabibili. I got this one and then the white t-shirt and then the medyas. Tapos, from Sanrio na hindi outlet also, ang binili ko lang naman kasi doon is ito. And a lot of pasabays. And then I also got these mga angpaw na sobrang cute. Yan o, Sanrio angpaw. Bilang magpapasko na. Ang angpaw lang bibigay ko sa inaanak. Wala na laman kasi cute naman eh. Ito pala yung kinabaliwan ko nung the first time I was in Sanrio store. Ganyan. So, nabaliw na ako dyan. Hindi ko na napansin yung ibang mga pwedeng mabili. And then, si MM naman sa planners na baliw. Tapos nakita ko sa picture niya. Ang ganda ng mga planners. Sa Muji kasi ako bumibili usually ng planner. Eh. Kaya hindi na ako mag-Muji. May nakita akong cute na Hello Kitty na planner. Pero nung bumalik kami, wala na. I just ended up getting this one. Ang cute, may mga stickers. Ito na lang. Sanrio Characters 2025 Diary. Lahat na lang sila. Sobrang cute. Oh my God! Diyos ko, ang ganda. It's just like the stationaries nung panahon ng kabataan natin, but now, adult stuff na yung mga bills na yung mga isusulat mo dito at mga plano mo sa buhay. Ang saya. Hindi na ako masyado nag-base sa design. Ang pinagpilian ko yung loob, yung base sa kung paano ako mag-plan ng buhay. Kaya, ito na lang yung pinili ko. Ang ganda! And then, ano pa ba? Oh, this one I just got sa grocery. Para sa mga pamangkin ko din. Chopsticks, kasi nahihilig silang mag-chopsticks lately. Kuromi and My Melody lang sana. Kaso wala akong nakitang individual na Kuromi. Puro My Melody. Hindi pwedeng hindi sila pareho. So, ito na lang yung binili ko. Tapos kay Nini na lang yung cinnamon roll. Tapos ito, Diyos ko, tuntua din ako dito. Pinigilan ko yung sarili ko mag-shopping sa Hello Kitty, sa Universal. Sweater sana yung gusto ko, pero hindi talaga ako pinapayagan ni Don the Builder. O syempre, mahal kasi doon. Tapos at the same time, parang ang dami ko nang binili na kung ano-anong Hello Kitty. So, ayaw niya akong payagan. Pero gusto ko talagang bumili ng something. Buti na nakita ko to. Ayaw din niya akong payagan, pero nilaban ko. Ganito siya. Nakalagay siyang ganyan. Ito yung pinakatinda niya. Sticky notes. Nakalagay ito dito sa loob. Gusto ko talaga itong envelope na to. Diba, gamit na agad. Lahat ng resibo namin sa Japan nandito. So cute! It's an adulting envelope. Oh. Ang cute, diba? Mas maengganyo ako mag-accounting. Tsaka ganyan kasi yung itsura ng Hello Kitty merch sa Universal. Parang fake na Hello Kitty. Ginawa nilang very Japanesey. Hindi yung classic looking. Kaya hindi din masyadong nakakaengganyo yung bilhin. But, I'm so happy with this one. At least I got something from Universal. And then during our last day, going to A6 nga. Katabi ng A6 kasi yung guest.
may nakita ko Hello Kitty na beanie. Tinuturo ko lang kayo doon. Hindi ko naman balak bilhin. Kaso oh my God ko, 2 table pala na puro Hello Kitty collab yun nandun. Dami maganda collab ng Hello Kitty sa Guess, Korea and Japan lang daw exclusive. Makikita nyo rin siguro sa vlogs yun. But I ended up just getting the hoodie kasi dito ako sobrang cute na cute yung likod ganyan. Ganyan lang siya sa harap. Pero sa likod ganun. Sobrang cute. Gamit-gamit ni Don the Builder nung nandun kami. Kasi nga, nakita na rin ata siya kay Hello Kitty. I love that so much. And then, I really wanted to go vintage shopping. Yun talaga yung goal ko sa Osaka. Pero sabi ko kayo doon, watch talaga yung hanapin ko. Pero kung may makikita ako mga bags na sulit, kasi parang wala naman akong gustong bag or kailangan na bag lately. Meron ako nakitang maraming Prada nylon sa 2nd Street kasi may kabayan doon. So, nilabas niya lahat. And, ito yung isa, Prada nylon na backpack. Para kay Nini. Pang park daw niya pagkasama niya yung mga kids. Sobrang ganda. Yung iba na benta na. And then, sobra akong tuwa when I saw this and the other pochette. I really, really wanted it for myself kasi sobrang ganda ng presyo. Everyday talaga pumapasok kami sa mga vintage stores. Kaya parang na-memorize ko na yung mga presyuhan ng bawat isang style na ina-eye ko. Tapos yung nakita kong ganito dun sa 2nd Street by Jumble at saka yung pochette na larger. Sobrang ganda ng price kasi nilabas lang nung kabayan. Tapos ang ganda-ganda pa. So I really didn't wanna post it pero pinost ko. Nabenta ka agad. Eto, hindi pa to nabebenta. Gusto rin to ni Nini. Sabi niya akin na lang daw. Kasi merong pochette si Nini. Para daw meron kami ng both sizes. Pinost ko pero since hindi nabili, matapos yung story, hindi ko na nirepost. Kaya I'll just keep this for myself. I really want something naman din na vintage from my first vintage shopping in Japan. And then this one, I also got this kasi ang ganda. Tingnan mo yung patina, parang brand new pa. This one is a belt bag. Tapos tingnan mo yung loob. Kung gaano kalinis. It's like brand new. Although, wala na siyang inclusions. I also posted this for pasabay. It's a belt bag. Pero hindi pa nabibili. Sobrang ganda pa ng condition niya. As in, parang bago talaga. Ang wala lang is yung packaging. Sakto lobat na. And for the very, very last thing that I will show in the haul, finally, I was able to buy my Rolex. Ang kwento nito ay, wala na akong gustong bilhin na bag so far nung nasa US ako. Tapos nung nasa Hawaii kami, yun nga yung mga kapatid ko, they were buying bags, shoes. Ako for some reason, I really didn't want anything. But I wanted to buy a Rolex kasi doon sa Hawaii, doon nakakabili yung kuya ko kasi doon yung SA niya. He has a good relationship. Na-explain ko na rin naman yun. So I was really hoping na pag pinakalala niya ako sa SA niya, makaka-score ako. Pero yun, syempre wala. She said 3 weeks, maikukuha niya ako. Pero wala na ako doon. So syempre yung mind ko, nakatatak na gusto ko nang bumili ng Rolex this year. Alam niyo naman na hindi ako mahilig sa watch, pero since nag-i-invest nga tayo sa mga big girl things and sobrang tagal ko na bili ng bags, parang medyo mas gusto ko na yung mga vintage bags, tsaka yung mahilig na ako sa mga tote bags lang or yung mga nylon bags, Lululemon, Alo, ganyan. So parang hindi na ako masyadong excited mamili ng mga luxury bags. Ewan ko, hindi ko alam, mag-iiba-iba talaga taste natin habang tumatanda. Sabi ko kasi sa sarili ko, baka never ako makakabili sa store. Makakabili lang ako if sa Hawaii nga or if kasama ko yung kuya ko kasi siya, may relationship na siya. But if not, okay sa akin na bumili talaga ng second hand or sa resellers ng second hand. Second hand lang talaga ang pangarap ko. So since hindi ako nakabili sa Hawaii, I told Don na pag nagpunta kami ng Osaka, mag-search kami. And he helped me kasi 1 month before, nag-research na siya, nag-aaral na siya sa YouTube how to buy second hand watches and everything, where. When we got there, first day pa lang nag-iikot na kami, nag-check na kami. Every day we were checking. Dami namin nakikita, lahat walang papers. Well, normal naman ata yun. Mga nasa 2000s, yung mga may papers madalas. Yung mga 1990s, halos lahat wala ng papers, wala ng boxes, wala ng anything. Since first time namin, parang nakakatakot din bumili, diba? Although, very known naman ng Japan. Tsaka, pinuntahan ko lang ng mga stores, yung mga credible lang na based dun sa mga research namin. So anyway, I found a lot of watches na I wanted. Isa, gusto ko yung itsura, pero walang papers. Yung isa, may papers, pero hindi yun yung style na gusto ko. Basta may mga certain factors na gusto ko, pero lagi may isang kulang. Sabi sa akin ni Kuya, kahit papers lang, kahit wala ng anything, basta may papers. And then, 2 days before kami umuwi, may isa na may papers, pero 1991. Tapos yung isa, 1987, pero walang papers. So, na-torn na naman ako kasi year ko yun. Sabi ko pa, I wanted something na year ko din. Ang dami kong gusto, diba? So, lagi ako naghahanap, laging may 1986, pero walang 1987. Pero nung sinabi niya na 1987, parang, shucks, eto na yun, eto na talaga. Sabi ko kay Don, gusto ko yun, kaso walang papers. Tapos yung isa, kamukha lang din naman niya, pero may papers, pero 1991. Ang problema na naman ako, sabi ko kay Don, sure na ako, yung 1987, bukas bibilhin ko. Sabi ko, itutulog ko muna. Yun na talaga yung gusto ko, papers
papers na lang yung kulang. Kasi doon na rin, ina-encourage niya ako na, okay lang din naman na wala lang papers kasi ganito based sa research ko, blah, 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 blah. And then the following day, last day na namin. The night before, nag-pray talaga kay God. Sabi ko kung deserve ko talaga magka-Rolex. May makikita pa ako na yung gusto ko talaga na may papers. Sabi ko doon, check tayo ng isa pang store na hindi pa natin na-check nung mga nakarang araw. Sabi ko na agad nakita na bet ko. Sabi ko agad, which one in this selection has papers? Turo siya. No paper, no paper, no paper. Tapos yung minamataan ko na, palapit na siya doon, kinakabahan ako. Bigla sabi niya, oh, this one with paper. So, sobrang saya ko kasi with paper. Sabi niya, and box. Sabi ko talaga, I'll take it. Ito na yun siya. Malulubat na ako. Kailangan ko na ipakita sa inyo. Merong 3-year store warranty. The resibo, yung tax papers na hanapin na hindi naman hinanap sa airport. May box. It has everything. Yung mga original na paraphernalia na hindi ko naman din naiintindihan. All I wanted was for it to have the paper. Amoy luma. I'm so happy. So, ayan. Nandyan lahat. And then it has that leather thingy. Nalalagyan ng paper. May kalendaryo pa from 1990, January 31, 1990. And it was purchased somewhere in Osaka also. Naka-Japanese language pero tinranslate ni doon. Pero ayan, nandyan yung date and all. Everything is here. Oh, nalubat na ako. Sana umabot tayo. Guys, I'm so happy. Tada! Ayan na. So, I'm very happy kasi nakuha ko yung gusto kong size, yung gusto kong color, date just, and yun may diamonds pa. Tapos yung price na gusto ko. Tapos, in-adjust na nila for me. Actually, suot-suot ko na to pa uwi para nga pag hinanap sa akin sa customs, which hinanap, pinakita ko lang. And then, okay, thank you. Ganon. Ganon na kabilis. So there, I'm so happy. My very first big girl watch. So now I have so many watches. I have the Seiko, I have the Hello Kitty, and I have this one. And I'm super duper very, very happy. Like, this too. Oh my God. Sobrang happy purchase ko ngayong Japan 2024. It's very, very memorable for me. And I'm so happy kasi hindi ako basta-bastang nagpabudol or naging marupok sa paghahanap nito. And imagine, 10 days kaming naghahanap every single day. Kasama sina MM, yung mga friends ko, nakita nila ganyan. Dami kong tinry. Yung album ko punong-puno ng iba-ibang pictures ng mga tinry ko. And on our last night, I found her. I'm so happy with everything. Hindi ko na-deserve ng anything sa birthday ko, ha? Tandaan nyo to. Sa birthday ko, sa December 17, wala akong bibilhin. Wala na akong gift sa sarili. Wala na akong deserve. But it's this one. This is my 37th birthday gift to myself. Gusto nyo hindi ako inubod the whole time na chika ko sa inyo yung Rolex. Anyway, thank you guys so much for watching. That is my Osaka, Japan 2024 haul. I'll see you on my next videos. I think the next vlog, or I'm not sure, pero pa-Taiwan kami in 2 weeks or next week. In 2 weeks at less than 2 weeks. I don't know if that's gonna be the next vlog, but yun lang. See you on the next one. Bye-bye.